Nakita ninyo ito mga kababayan? Sino niya yan, Mr. Maravillas? Parang iba yung iba yung nararamdaman ni Pastor Gibbs. Ano niyang ganap, Mr. Maravillas, kay Gibbs? Ito yung balita dito mga kababayan. Kahapon pa to. Shiner sa atin ang ating mga followers, mga viewers po. Appointed Son of God, cast out of YouTube. Tinanggal po sa YouTube si Pastor Gibbs. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento at ano yung ating position dito po. Natutuwa ba tayo na tinanggal si Gibbs sa YouTube, dinilit? Click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito po sa ating bansa. Ayos? At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayos? Diyan yun, Mr. Maravillas, conforme ka? Natutuwa ka ba na natanggal sa YouTube si Pastor Gibbs? Ako po, kung tatanungin ninyo, hindi man po ako natutuwa kasi ako nga na biktima na rin. Many times, na-delete yung ating channel. Siyempre, malungkot po. Di ba? Yung iba natutuwa kasi ayaw nila kay Pastor Gibbs. Ako kasi po, kahit ayaw ko kay Gibbs, sabi nga po niya, kahit disapprove ko yung mga sinasabi niya, hindi man ako kumbinsido. Sabi nga po sa popular saying, I think si Voltaire yung nagsabi nito mga kababayan. Sabi niya, while I disapprove niya what you say, but I will defend to death your right to say it. Ganon sabi po ni Voltaire. Kung di ako nagkakamali, parang si Voltaire nga, yung nagsabi noon mga kababayan. Ako, hindi man pa ako kumbinsido sa mga pinagsasabi ni Pastor Gibbs. Pero sa demokrasya po, kahit hindi tayo kumbinsido, ay bigyan natin ng pagkakataon na yung tao magsalita pa rin. Di ba? Kahit nga yung dating Pangulong, Digong, noon gusto ko si Digong, kaya lang this time parang sablay na lagi yung mga sinasabi niya. Itong si Pastor Gibbs po, spiritual advisor po ni Maudigs. Ayun, kahapon po na-delete yung kanyang YouTube channel. Tuwang-tuwa po yung mga ayaw kay Gibbs. Ito pa, at nga yung Inquirer, yung bakit naman ganito yung pinili ninyong picture? Parang may nararamdamang kakaiba, parang gusto nang tumakbo sa papuntang palikuran. Tingnan mo naman, kayo naman talaga Inquirer. May mga magagandang pictures naman na pwede ninyong, bakit ganyan? Pwede ninyong gamitin po. Ito pa yung parang inatake ng diarrhea po. Kailangan na ng Imodium. What? Tapos yung title ng balita mga kababayan, Appointed Son of God, cast out of YouTube. Appointed Son of God talaga? Sino nag-appoint naman kay Pastor Gibbs? Baka siya lang po yung nag-appoint sa sarili niya bilang anak ng Diyos, appointed Son of God. Wala man po tayong nakita na appointment. Ikawan niya talaga, Mr. Maravillas. But anyway, yung balita po dito, yun ang bansag sa kanya kasi siya nagpauso nito.
Yun ang gusto niyang tawag sa kanyang sarili. Appointed son daw siya. What? Sabi rito, even the appointed son of God can be banished from the internet universe. All it took was a vigilant creator. What? Minas report yata mga kababayan si Pastor Gibbs. So sabi rito sa balita ng Inquirer, acting on a complaint, the video sharing service YouTube has shut down a channel of Apollo Kibuloy, a wealthy televangelist who wields some political clout in the Philippines but is now a fugitive from American justice. Nakalkal pa yung kaso mga kababayan ni Gibbs doon sa Amerika. YouTube took down Kibuloy's channel on Wednesday, kahapon po, less than 24 hours after a Canadian content creator known online as Mutahar with Twitter handle at Ordinary Gamers called the platform's attention to Kibuloy's sex trafficking and other criminal cases in the United States and wondered why a human trafficking priest daw could still maintain a channel despite being on the wanted list of the Federal Bureau of Investigation or FBI. Ayon. Ito yung naging base po, mga kababayan, kung bakit tinanggal daw yung YouTube channel ni Pastor Gibbs. Di ano niya, Mr. Maravillas, okay ba yon? Wala man tayo pang magagawa kasi yung YouTube po, may sariling policy yon. Kahit hindi natin gusto yung ganon, sila yung may-ari ng YouTube. Ako nga, ilang YouTube channel na yung natanggal sa atin mga kababayan. Kaya nga po, yung Dante Talks natin mga kababayan na more than 58 million na yung views, nawala na lang bigla, nag-disappear. Siyempre, nalungkot tayo. 150,000 plus yung subscribers, nawala na lang basta. So, nagsimula tayo sa wala. So, ito, bagong channel ito mga kababayan. Salamat sa ating mga supporters, mga viewers. 60,000 plus na rin po yung mga followers natin, yung mga subscribers natin. Share lang ninyo ng share. So, in the same manner, wala man magagawa niyan si Gibbs kasi may na-violate according to the, community standards nila. Violation daw yon. Di ba? Kung gusto natin, di mag-develop din tayo ng katulad ng YouTube. Gaya lang, wala man tayong capability and knowledge na tulad ng creator ng YouTube. What? Kaya siyempre, magtsatsaga na lang tayo. Gagawa tayo ng panibago na lang na channel. Magsisimula sa zero. Ganon talaga ang buhay po. Pero hindi nangangahulugan, natutuwa tayo sa nangyari kay Pastor Gibbs kahit hindi ko gusto yung mga sinasabi niya. Sabi po ni Voltaire, I disapprove. While I disapprove what you say, but I will defend to death your right to say it. Ganon sana yung demokrasya, mga kababayan. Kaysa i-restrict ka ng basta-basta, itong mga tulad ko, mga kababayan, yung ating dati nasa Facebook tayo, nagla-live, nag-migrate tayo dito sa YouTube kasi masyadong maigpit yung Facebook. Many times, na-restrict po yung ating Facebook account. At lagi tayo doon pinag-initan ni Rappler. Ang fact-checker doon, mga kababayan, si Rappler. Pati yung TV5, pinag-initan tayo. Sila yung mga guardians. May isa pa na, nakakontrata sa Facebook.
O di, paano pag ganon? So, magpapasensya na lang po tayo. Di ba? Anyway, yung mga mamamayang Filipino naman po, once na-restrict tayo sa isang account natin, hinahanap tayo na baka lilitaw pa rin tayo sa social media. Di ba? Bigla tayong lumitaw dito mga kababayan sa YouTube. Di ayos. Ngayon, na-take down yung ilang mga channels natin, gawa tayo ng bago. Ganun lang po mga kababayan. You have to adapt to their policy. Kasi kanila ito na YouTube. Di ba? Sabi rito sa balita, you someone at Team YouTube has to help the feds or shut this account down, Mutahar said in June 20 post on Twitter, which has been retweeted about 2,000 times and earned 14,000 likes as of this writing. So, ang ibig sabihin, yung mga inisiguro po sa channel ni Pastor Kibbs, ayun, nagsipag-like sila, 14,000 likes in 2,000 retweets yung ginawa po. Yung di ba niya Mr. Marabiles may kaso pa? Wala pa man pong wala pang desisyon yung husgado kahit doon sa Amerika. At si Pastor Kibbs nagkakaprograma pa nga, katandem si Maudig. Hindi pa man po ina-arrest ng mga authorities ng Amerika. Iwan kung bakit hindi mga kababayan sineserve yung sabi may FBI warrant na po. Pero bakit hindi sineserve dito sa Pilipinas? Hindi man yata nagtatago si Pastor Kibbs. So sabi dito sa balita, actual human trafficking priest is running a channel still reaching out to victims less than 12 hours ago. Dude, has an FBI warrant out right now? Said Mutahar. Ay nagtatanong pala mga kababayan kung bakit niya? Wala pa bang warrant of arrest dyan si Kibbs? Whose own YouTube channel has more than 3 million subscribers. Matindi pala itong si Mutahar. 3 million yung subscribers. Sikat. Mutahar also posted a screenshot of one of Kibuloy's old videos from the channel before it was removed. Another screenshot contained Kibuloy's background as founder of the Davao-based Kingdom of Jesus Christ and as a man being hunted by the FBI. Ngayon, mga kababayan, sabi rito sa balita, in response to Mutahar tweet, the support team of YouTube said, "Hey, update here. Upon review, we have determined that the channel is in violation of YouTube's community guidelines and has been terminated." Ayon. Kaya kung i-search ninyo mga kababayan yung channel ngayon sa YouTube ni Kibbs, hindi na po malocate. Parang yung Dante Talks ko po, hindi na malocate. Terminated na, sayang. O diba? Kaya ngayon po, baka daw pati yung SMNI channel, kung saan makikita natin palagi yung programa ni Pastor Kibbs kasama si Maudigs, baka po ma-delete na rin. What? Di ba? Baka madamay. Siguro separate ko yun, channel. Mutahar retweeted YouTube's short statement, then added is celebratory W. For win. Ibig sabihin ng W. For win. Filipino netizens cheered both Mutahar's call to action and YouTube's response. Nagparty-party yung mga yung mga galit kay Pastor Kibbs. Nag-celebrate po sila. Pero tayo, hindi man tayo kasali doon.
Kasi sabi ko nga mga kababayan, tulad ng sinabi ni Voltaire, that I disagree anya with your thoughts, with what you say, pero I will defend to death your right to say it. Yung mga tao naman po, matatalino naman. Alam naman nila kung sino yung mga nagsasabi ng totoo, yung mga propaganda lang, yung mga pambubula lang, o yung mga mahilig sa fake news. Di ba? Ganun po, wag nating tawaran yung kakayahan ng ating mga viewers na mag-discern ng katotohanan, mga kababayan, as against doon sa mga false information. Hindi dapat tayo yung magdikta sa kung ano yung paniniwalaan ng mga tao. Di ba? Many simply said thank you, while one of them remarked, "Mutahar doing what our government don't even do." Sabi po. So approve nila yung ginawa na pagtanggal sa sa Facebook, sa YouTube account, YouTube channel, pag-terminate sa YouTube channel ni Kibs. Kibuloy's legal counsel Ferdinand Topacio did not immediately respond to the Inquirer's request for an interview. On Facebook, the televangelist official page, Pastor Apollo C. Kibuloy, remained active. On Wednesday, it posted several photos showing him at the graduation ceremony of Jose Maria College Foundation Incorporated, a school that he founded. So sabi rito sa balita, also among the latest posts was a 2022 video of Kibuloy preaching and proclaiming, "I am the living word of the Father right now." Siya na po, mga kababayan, yung kapalit ni Jesus Christ. Kita ninyo? Recruits on night duty Kibuloy, a spiritual advisor to former President Rodrigo Duterte, was declared one of the most wanted crime suspects in the United States in January 2022. Sabi sa report ng Inquirer. The FBI then published a wanted poster seeking information leading to his arrest for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud in coercion. Pero nasa wanted list, hindi man ninyo ina-arrest. Sige lang ang lagad-lagad po ni Gibbs. Di ba? Fraud in coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud in coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Matindi po yung kasong kinakaharap po sa Amerika ni Gibbs. So sabi rito, separate wanted posters were issued for top Kingdom of Jesus Christ officials, Teresita Dandan and Helen Panilag. So may mga kasama siya sa kaso. So in November that year, a U.S. federal grand jury indicted and issued arrest warrants for Kibuloy. So may warrant of arrest na palang inisyu, mga kababayan, sabi rito sa balita. Kasama sa may arrest warrants, sina Dandan and Felina Salinas, who allegedly collected the passports and other documents of KOJC or Kingdom of Jesus Christ workers in Hawaii and diverted funds they had solicited to church officials in the Philippines. The indictment accused Kibuloy and other defendants of recruiting females aged 12 to 25 daw as personal assistants or pastorals yung tawag nila, who were then required to prepare Kibuloy's meals, clean his residences, give him a message, and have sex with him as part of their night duty. Yung makipag-sex daw kay Gibbs, parte yun ng night duty. What? Sabi rito po sa dito sa balita, baka
ma-accuse ako ng kung ano-ano na gumagawa tayo ng mga false accusation. Kasama po siya sa kwento rito ng Inquirer as a background story based doon sa kaso na final ng FBI. So sabi rito, the KOJC dismissed the charges as another vicious attempt daw to bring down Kibuloy and other leaders ng Kingdom of Jesus Christ. On January 20, 2020, the FBI raided Kibuloy's church doon po sa Los Angeles in connection with the human trafficking investigation. Yan po yung background story nito. And in February 2018, Salinas was arrested for allegedly trying to smuggle 350,000 in cash out of Hawaii on a private plane that also had Kibuloy on board. Nabasa natin ito mga balitang ito. Yung si Kibuloy may-ari din ito ng isang may-ari din ito ng eroplano. Ganyan po siya kayaman. Appointed son of God. Paano hindi mama na may appointment yata? Inappoint niya yung sarili niya yata, mga kababayan mismo. So, yan po yung mga balita dito ngayon. Ano yung reactions po ninyo? Just post your comments below para mapag-usapan natin. Ayos? Ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Aprab, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.